Okay, muli, a blessed morning to everyone dito sa bulwagan ng Trinity Neighborhood Church. Kami po ay malugod na bumabati sa inyo at pinupuri ang Panginoon sa kanyang katapatan muli sa linggong ito, sa ikatlong linggo ng buwan na to. Salamat sa Diyos sa kanyang pag-iingat at proteksyon sa atin. Patunay ito ng kanyang kabutihan na nandito tayo ngayon para sama-samang sumamba. Maging sa aming mga tumutunghay sa live stream ng Facebook ng Trinity Neighborhood Church. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagtunghay at nawa ang ministeryo na aming inilalagay sa live stream ay maging kapakinabangan din ng iyong kaluluwa, pagpapala sa inyo. Lalo na sa aming mga senior na bihira naming makasama, subalit sila ay naka-tune in. No? Papa Roman, sila Tatay Erning, Nanay Lydia, butihing tatay ni Pastor, pero meron siyang medical condition ngayon. At sana ay maging blessing ito. At maging sa mga iba pang hindi namin kilala na tumutunghay, sana ay patuloy kayong maakit sa salita ng Panginoon. Bago tayo tumungo sa ating pagsamba, ay today wala tayong mga greetings for birthday celebration. At maaari sa mga susunod na linggo. And yesterday, ang aming church ay nagpaabot ng pakikiramay sa aming miyembro na sila Glenn and Abby Bagunas sa paglisan ng kanilang minamahal na ina. So ngayon, ang araw ng pagdadala sa kanyang huling hantungan, ay sila, obviously, hindi natin makakasama today. Ngunit isama natin sila sa ating pananalangin na ang tulong ng Diyos, ang kanyang biyaya sa mga oras ito, sa araw ng Panginoon, sana patuloy pa rin na bilang mananampalataya, ang kanilang pagpupuri ay para sa Kanya. Pero sa amin pong mga regular visitors, binabati din natin si Jeffrey. Salamat, Jeffrey, welcome this morning. Si Joy, ang inaanak ni Sister Rosel, ang aming mga regular visitors na nandito. Magandang umaga po sa inyo. Salamat sa Panginoon. Patuloy kayong dinadala sa aming kalagitnaan. At muli, pinapaalam natin ang mga gawain ng TNC. Ngayon, kagaya nito, ito po yung tinatawag naming corporate worship, sama-samang pagsamba na nangyayari tuwing 10 a.m. hanggang 11:45 or 11:30 ng umaga. Sa hapon naman po ay meron kaming prayer meeting. And by the way, mamaya po sa mga TNC members, meron po muna tayong mahalagang pagpupulong bago po ang ating prayer meeting. So, inaasahan po na nandun tayo mamaya. Then, sa kalagitnaan ng linggo, meron din po kaming gawain. Meron kaming tinatawag na Monday or Tuesday classes na pinapangungunahan ng aming pastor sa pagtuturo sa mga gusto na... wala muna. Okay, but then sa mga susunod na week, Lord willing, ay may pagpatuloy ito. Meron kaming sinimulan, Sabado, Pastor, evangelistic Bible study every Saturday, pinangungunahan ng ating eldership in training, Deacon Danny, para dun po sa mga bisita namin. Welcome po kayo, no? Kung gusto nyong makinig sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, matuto, ay pwede po namin kayong pasahan ng link, Zoom, para sumama sa pag-aaral na to. So, i-approach nyo lang po kami, isa po sa amin dito. What else? Again, I would like take this opportunity to announce yung singles camp na mangyayari on June 12 and 13 sa Bread of Life. Tama ba? Oo. Daily Bread. Sorry. Daily Bread, Bustos, Bulacan. Iba yung Bread of Life, no? At ito po ay para sa mga single natin na available. At kung wala kayong pasok, off kayo niyan. Well, ito yung isang magandang puntahan natin, no? A Sanctified Life in a Broken World. Sorry, wala tayong monitor sa harap. So, sa ngayon, and then, camp fee is 1,700 pesos. Sa ngayon, meron na pong 101 na registrant. So, pwede pa kayong humabol dahil ang target ay 140 persons. So, pwede pa. So, registration is still open sa mga singles. What else? Wala pa tayong nakalimutan. VBS. Next Sunday,
gospel last Sunday of April, that will be our gospel service, Gospel Sunday. So muli, doon sa mga inisip nating iimbitahan ay ipaabot natin yung mga invitation natin or anyayahan natin sila na makarating sa ating gospel hour 2:30 p.m. hanggang 4 p.m. po. At para po sa ating mga bisita, para sa evangelistic message. Okay? Kung wala na po ako nakalimutan, walang birthday. BBS, May 7 to 9 next month. So, halos less than a month na lang. Wala na. Oo, so, 2 weeks na lang. Inaanyayahan namin ang mga kabataan, especially yung mga nandito sa Marulas na maabot o primarily yung ating mga kabataan para sa pag-aaral na ito na sila ay maturuan. So, ito yung ikalawang VBS na i-host ng TNC simula nung kami po ay lumipat dito sa Marulas. So, welcome po yung mga kabataan natin. At maganda na sila ay ma-expose sa mga pagtuturo. Ang title, Deacon Dan, The God of Creation. So, mahalaga na simulan natin na ipakilala sa kanila, sino ba ang Diyos na lumikha ng lahat ng ito? Sino ang lumikha sa atin? Diyan magsisimula ang kanilang sagot sa kanilang mga katanungan bilang mga kabataan. Okay, VBS, May 7 to 9, dito po sa Kapitan Akong. Okay, kung wala na po, again, may I request your solemn silence among yourselves. Bilang paghahanda, dahil ang Diyos ay nasa kanyang templo, sabi nga ng Salmo, ang lahat ay manahimik. Ibig sabihin nito, ito ay panahon din ng pagsisiyasat. Pagtingin natin sa ating sarili at sa Diyos, tayong dalawa sa Diyos ay haharap sa Kanya sa isang pagsamba. So, marapat lamang na igalang natin ang mga oras na gagamitin natin sa pagsamba sa Kanya. Nais ko pong basahin sa inyo ang mga talata na matatagpuan sa mga awit o mga salmo, Psalms, chapter 118. May mga verses doon, simula verse 19. Ito po yung mababasa natin bilang panghimok, bilang panawagan sa atin sa pagsamba ngayong umaga. Sabi dito ng salmista, buksan ninyo sa akin ang mga pintuan ng katwiran upang ako'y makapasok doon at makapagpasalamat sa Panginoon. Ito ang pintuan ng Panginoon. Ang matuwid ay papasok doon. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat sinagot mo ako at ikaw ay naging kaligtasan ko. Ang batong itinakwil ng mga nagtayo ay naging panulok na bato. Ito ang gawa ng Panginoon. Ito ay kagila-gilala sa ating mga mata. Ito ang araw ng Panginoon. Ito ang araw ng Panginoon ang gumawa. Tayo'y magalak at matuwa. So, familiar sa atin ang verse na to sa English, no? Ito yung nababasa natin at nadidinig natin. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Marahil, personally, sa bawat isa sa atin, meron tayong mga araw na hindi natin makakalimutan sa ating mga buhay. Pinaka-importanting araw, mahalagang araw, very special day para sa atin, besides our birthday. Pero dito sa ating binasa, may isang araw na kung saan binabanggit ang salmita na sinasabi dito, tayo ay magalak, rejoice, and be glad in it. So maraming beses na po na naipangaral ito sa buwan na to. Ito yung ating kinatawag na Resurrection Sunday. The Day of Days. Sabi ng mga komentaryo, ito yung isa sa mga mahalagang araw sa buhay ng ating Panginoong Yesus. The Day of Day. Why? Number one, there are many things that we can learn from this. Una, this day, this very day na tayo ay nagkakatipon, is the day which the Lord had made great. Ito yung araw na dinakila ng Diyos. Dahil dito, ipinakilala niya ang malulahati at ang kanyang kadakilaan.
Sa paanong paraan, mga kapatid, mga kaibigan, kung paanong ang kapanganakan ng Panginoong Hesus ay pagpapatunay na siya ay tao. Siya ay isinilang bilang isang sanggol, laman, dugo. Ang araw na to, this is the day na nang bumangon sa patay ang ating Panginoong Hesus, pinatunayan niya, minsan pa, na siya ay tunay na Diyos. That is what makes this day great. Secondly, this is the day which the Lord made it glorious. Maluwalhati. Dahil ipinakita niya dito na matagumpay ang kanyang kaharian. And the gates of hell will not prevail against it. Bakit po? Dahil dito, sa kanyang pagbangon na muli, ito ay nagpapatunay na ginapi ng Panginoon ang ang kasalanan. A victory against hell. Bakit? Dahil tayo, sa hukuman ng Diyos ay hinatulan na tayo. Kung tutuusin, tayo ay papunta na sa destruction. Tayo ay nakakulong doon. Subalit dahil sa pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus sa araw na to, nabuksan ito upang tayo ay mapalaya. Magkaroon ng kalayaan. Makita ang Diyos. Magkaroon ng kaligtasan. Pangalawa, ginapi din niya ang hapdi ng kamatayan. Sting. Kanina binabanggit ko ang ating mga kapatid, Brother Glenn and Sister Abby. Nakikita namin sa kanilang mukha ang hapdi ng paglisan ng isang minamahal sa buhay. Tunay na hindi ito magandang paningin o pangitain para sa atin na makita natin na nawawala ang ating mga mahal sa buhay. And to share lang, just to share, Brother Glenn, he was crying. Why? It pains him na maisip sa kanyang sarili na hindi niya makakasama ang kanyang mga unbelieving loved ones kung sakaling hindi sila magpapasakop sa Panginoon. And that's what make it more special this day. Because ito nga yung pag-asa natin. This is the day that the Lord has made. Ginawa niya ang araw na to, mga kapatid. And so, these are the reasons bakit kailangan nating magalak. Dapat nating ikatuwa, i-celebrate. This is a commemoration. This is a celebration, and this is also a communion para sa mga tao na nakatanggap ng pagpapalang ito. Pero sa iyo, kaibigan na narito, mga bisita namin, kung hindi mo pa kilala ang Panginoong Hesus, hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng kanyang kapanganakan, at lalo na hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng kanyang kamatayan, wala kang special day. At hindi mo kayang i-celebrate ang araw na ito, hindi mo kayang pasalamatan, just because wala kang benefit. Pero ito ang magandang balita, ang Panginoong Hesus ay malapit sa mga makasalanan. At kaya niya kang abutin sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo, ng kanyang salita. At magandang pagkakataon ito, maaring this is the day of salvation. Kaya ngayon yung Psalms 118, they celebrate the salvation of God. At tayo, muli, mapaalalahanan mga kapatid, na ang araw nito ay araw din ng pagpapaalala na tayo ay iniligtas ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos, dakila ka at makapangyarihan sa iyong kalagayan. Maraming salamat, Panginoon, na sa aming abang kalagayan, makasalanang katatayuan, kami ay hindi mo kinalimutan. Hindi mo kami pinabayaan sa aming mga sala, kundi ipinagkaloob mo ang tanging anak mo, ang Panginoong Hesus, ang kordero na siyang nag-aalis ng mga kasalanan. Tunay na hindi kami karapat-dapat sa lahat ng bagay na pinagkaloob mo. Kahit sa pinakamaliit na pabor na aming tinatanggap. Dahil ang nararapat sa amin, Panginoon, ay kaparusahan, puot, at kamatayan. Subalit hindi ito ang nangyari, kundi mas malaki, mas mayaman ang iyong biyaya at awa sa pamamagitan ng tinapos na gawa ng aming Panginoon Hesus sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, na siya ay bumangon na uli upang patunayan na siya ay Diyos. Salamat at ginapi niya ang kasalanan, lalo na ang hapdi ng kamatayan. Kaya ang araw na to ay lalong mas higit na mahalaga sa amin bilang mga tinubos mo. Bigyan mo kami ng kagalakan. Bigyan mo kami ng pagdiriwang ngayong araw pong ito. Punuin mo ang aming puso ng mga alaala kung paano ka nagligtas sa amin. At ito ang magbubunsod sa amin upang ikaw ay aming sambahin ngayong umaga pong ito. Hayaan namin, iwan namin
ang aming mga alalahanin. Iwan namin ang mga pasanin. Maaring meron kaming mga pinagdaraanan, iniisip, problema. Sana, Panginoon, pansamantala ito po'y aming iwan at ipagkatiwala sa inyo. Upang sa gayon, ang aming buong pagkatao, ang aming buong pagkaluluwa ay nakatuon sa pagpupuri at pagsamba sa iyo lamang, Panginoon. Tulungan kami ng iyong Espiritu dahil hindi namin kayang gawin ito sa aming sariling lakas. Sawayin mo po ang gawa ng kaaway dahil siya ay nagbabantay at inaabangan niya ang hihasik mong salita at aagawin niya to. Sana hindi mangyari ito, Panginoon, lalo na sa mga bisita namin na maaring sa unang pagkakataon ay mapapakinggan nila ang iyong salita. Kumilos ka po at iligtas mo sila, kahabagan mo sila, bigyan mo sila ng kaligtasan. At sa araw na to, tunay na mapapurihan ka ng iyong mga anak. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. At bilang tugon, pagsamba sa ating Panginoon, with the same psalm that we have read, there's a song, hymn number 326, that speaks about the day which the Lord had made. Tayo po tumayo as we sing hymn number 326. This is the day the Lord had made. He calls the hour His own. Let heaven rejoice, and let earth be glad, and praise surround the throne. Napakaganda ng awitin na yan. Our second hymn is a hymn that is written by Richard Munt in 1824. Medyo matagal-tagal na. At ito ay hinango naman sa Psalms 145. Dito pinapakita, itinataas ang karilagan ng ating Panginoon, His Majesty, His Sovereignty, bilang isang Diyos na mataas, matayog sa kanyang kalagayan, na karapat-dapat sa pagsamba. Sa kabilang banda, ipinapakita naman dito yung kanyang goodness, yung kanyang kindness ng ating Panginoon. The song entitled, God My King, Thy Might Confessing, is found in Trinity Hymnal number 2. Awitin po natin ito. Still will I
shall they confess thee and proclaim thy sovereign power. This King, this God, deserves a day-by-day worship, sabi dito. At kahit lumipas ang mga henerasyon, age to age, ay hindi nagbabago ang ating Diyos. Pareho, kung sino yung sinasamba nila Adan, hanggang sa panahon ng mga propeta, apostol, at sa panahon natin ngayon is the same God. At bagamat ang Diyos na to ay matayog sa kanyang kalagayan, He is a supreme being, ay maari siyang lapitan, mga kaibigan. Dahil sinasabi dito na there is kindness and compassion sa Diyos na to. In fact, He is slow to anger. Ibig sabihin nito, yung tayo na nagkakasala hanggang sa mga oras na to, moment na to, hindi pa tayo sinisingil ng Panginoon. Dahil yun yung slow to anger. Kung ipapataw ng Diyos ang kanyang hustisya sa atin, malamang walang matitira sa atin, mga kapatid at mga kaibigan. But He is slow to anger. Why? Because the goodness of God should lead us to repentance every day. So that's why this God should we confess and bless. At this moment, tayo magpapatuloy sa ating regular scripture reading. May I call Professor Joel para pangunahan tayo sa ating pagbasa. Tayo ay babasa mula sa Mateo. So we are reading chapter 22 verses 1 to 14. Hinihikayat ko ang bawat isa na buksan ang inyong mga CP, ang inyong mga kopya ng Biblia o ang inyong mga devices para masabayan ninyo ang pagbasa ng Matthew chapter 22 verses 1 to 14. And I'm reading in Filipino. Verse 1. Si Jesus ay muling nagsalita sa kanila sa mga talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang hari na nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa handaan ng kasalan, ngunit ayaw nilang dumalo. Verse 4. Muli siya nagsugo ng ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, naihanda ko na ang aking handaan. Pinatay na ang aking mga baka at matatabang hayop at handa na ang lahat. Halina, kayo sa handaan ng kasalan. Ngunit hindi nila ito pinansin at sila'y humayo. Ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang pangangalakal. Verse 6. Hinuli naman ng iba ang kanyang mga alipin at ginawan ng masama at pinagpapatay. Kaya't nagalit ang hari. Sinugod niya ang kanyang mga hukbo, sinugo niya ang kanyang mga hukbo, pinuksa ang mga mamamatay taong iyon at sinunog ang kanilang lungsod. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang mga alipin, handa na ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at anyayahan ninyo sa handaan ng kasalan ang sino mang makita ninyo. Verse 10. Lumabas ang mga aliping iyon sa mga lansangan at tinipon nila ang bawat matagpuan nila, masama man o mabuti, kaya't napuno ng mga nauhin ang kasalan. Ngunit nang pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin, may nakita siya roong isang tao na hindi nakadamit pangkasal. Sinabi niya sa kanya, kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi ka nakadamit pangkasal? Ngunit hindi siya nakapagsalita. Verse 13, kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, gapusin ninyo ang mga paa at ang mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Doon ay pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Last verse, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. May God be glorified in the reading of His word.
Makakuha naman po tayo sa ating pagkaloob bilang bahagi din ng ating pagsamba sa Kanya. May I call on our ushers to help us collect our tithes and offering this morning. So, this tithes and offering ay nagagamit po yan as a way to support the ministry of Trinity Neighborhood Church. Kami po sa Trinity Neighborhood Church, we have a transparent dahil every month ay pinapakita din po natin ang mga financial reports so that these offerings ay nakikita po ng ating mga membro. And for those amin po mga viewers and followers na hihingin kayo ng Panginoon na magbigay sa gawain na ito at kayo na pagpapala, you may do so by sending the account that is flashed on the screen, assigned back up under the name of the Neighborhood Church Incorporated. Maraming salamat po. Gamitin nawa ng Panginoon ang mga biyayang ito para sa kanyang kaharian. Let's pray and thanks for this offering this morning. Muli Panginoon, kilala po namin ang lahat ng bagay na aming tinataglay, tinatangkilik sa aming buhay hanggang sa mga sandaling ito ay kabutihan mo. It is meant to remind us, Lord, that in you we live and move and have our being. Wala kaming maaaring i-claim ang kinin sa aming mga sarili, maging aming katalinuhan, kagalingan, talento, na dahilan para mamit ang mga bagay na ito. It is purely by your goodness and providence. And therefore, marapat lamang na sa mga sandaling ito, being taught in your word, being convicted of the truth, na ang iyong gawain ay nangangailangan, may we give with cheerful heart, with love, dahil sa aming pong papasasalamat sa inyo sa kaligtasan na ginawa mo sa amin. For you did not spare your own son, pero pinagkaloob mo sa amin bilang kabayaran ng aming mga sala. Ano pa ang mga bagay na ito na walang halaga para sa mamahaling dugo na aming Panginoon. May this be our motivation as we give and praying na gamitin ito para sa pagpapalawak pa ng iyong kaharian sa pamamagitan ng local church na tinatag mo sa aming kalagitnaan. In Christ's name we pray. Amen. May I call on Pastor Joel para sa ating corporate congregational prayer. Yeah, may mga ilang concerns tayo dapat ilapit sa Panginoon. Of course, ang patuloy na comfort po sa ating kapatid, ang pamilya Bagunas, sa kanila pong pagyaon na hindi po nila inaasahan last Monday habang siya ay nasa Cebu trip, no, at nangyari po na biglang pagyaon ng kanyang butihing ina. Nang saan hapon tayo nagkaroon ng opportunity para magbigay ng gospel preaching funeral service. Also, we have some concerns sa aming magulang, sa aming gulang ni Sister Tina and Brother Nel. Si Papa Roman po, nagsaming Tuesday, pero bukas ata mag-i-admit na for ano na yun. So, Papa Roman is preparing for medical procedure. Ito po ay hip replacement. Hip replacement surgery. So, ulit po natin ang po ang sumama, ang aktor. Ang aking po ay na-schedule this Wednesday. Naka-admit na rin siya since last week for colonoscopy procedure naman po this Wednesday. Excellent po yung schedule na isang araw lang the week ang schedule for colonoscopy. And from there, assess po yung nagdahilan kung bakit siya na-confine. And also, if possible, ay i-address na rin po yung hernia kung ng aking ama. So, yun po ang ating mga prayers, concerns sa kalusugan. Ating po ipag-pray ang patuloy na ministry ng TNC. Mamaya po, mga member ng TNC ay we will have a church meeting before prayer meeting. There are some concerns that we are need to address to, like yung ating preparation for our 45th anniversary next month, ang BBS update registration, and revamp camp, no, and so on and so forth. Ganun din po, sa aming po mga regular attenders, mga first-time visitors, welcome po kayo every Sunday sa ating TNC worship service at 10 o'clock. But also, every last Sunday of the month, we are having our Gospel Hour. And this coming April 26, the last Sunday of the month of April, I will have our afternoon service. You are very much welcome also to join us in evangelistic worship service. Live dumako sa mga nabanggit na panalangin. Tunay nga, Panginoong Diyos, na ang buhay na pahiram mo sa amin ay napakalaking pagpapala. Sa tuwing makakabalita kami, O Diyos, ng dagli ang pagyao ng kakilala namin o mahal sa buhay, ay dun pa lamang namin na re-realize how precious life is. Sapagkat minsan, O Diyos, ay nabubuhay kami recklessly. Minsan nabubuhay kami without acknowledging that every breath that we have, that every inhale and exhale we take, it comes from you. Tanging ang Biblia ang nagtuturo nito sapagkat ikaw ang may akda ng buhay. At in fact, ikaw rin ang takda ng kamatayan sa bawat isa sa amin. At ang pagtatakdang ito ay hindi namin pwedeng i-reschedule, hindi namin pwedeng ipagpaliban, hindi namin pwedeng reappointment, but it is already set according to your divine wisdom. Kaya Panginoong Diyos, sa dinadanas ng pamilya Bagunas, lalong-lalo na ng aming kapatid na si Brother Glenn, tulungan mo po sila na malampasan at makapag-move on sila sa grief at kalungkutang ito, O Diyos.
lalong-lalo na after this 1 p.m. ay ihahatid nila sa huling hantungan ang kanilang mahal na ina, si Mami Helen. Ganon din, Panginoong Diyos, ang first experience, ang first death experience ng family ay naway magbukas ng pintuan para sa kanyang ama, sa kanyang mga kapatid na lalaki at babae. Yamang ito rin ang personal na ibinuhos na emosyon ni Brother Glenn kahapon at aming nasaksihan ang kanyang sinserong hangarin na maabot ang kanyang magulang, ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid ng ebanghelyo ng aming Panginoong Kristo. Na nais niyang makasama, hindi lamang sa lupa ang kanyang mga mahal sa buhay, kung hindi sa magpasawalang hanggan sa kaharian sa langit. At ito ay isang pamamanhik ng aming kapatid at isang makapagdamdaming pamamanhik na maging sa amin din naway aming i-extend sa aming mga biological blood relative family. Ganon din, O Diyos, ay nilalapit namin sa iyo ang mga health issues. Ang dalawang senior, si Papa Roman na 80 years old, ang aking ama na isang 84 years old, they will be undergoing some medical procedure this week. Particularly si Papa Roman this coming Tuesday na nakatakda na. Tulungan mo po siya, O Diyos, lalong-lalo na po ang clearance sa surgery ito at ikaw po ang makaphold ng kanyang buhay at dalangin din po namin ang karunungan ng mga surgeon na magsasagawa ng medical procedure na ito. Maging sa aking ama na patuloy pong tinutuklas at inaalam ang kadahilanan ng kanyang health issues at ang kanyang schedule endoscopy, colonoscopy this coming Wednesday. Panginoon, tinataas din po namin sa iyo bilang isang iglesia ang mga concerns at mga bagay na dapat naming harapin bilang isang iglesia. Samahan mo kami sa aming discussion at aming deliberation and pagpupulong before we start our prayer meeting. Give us wisdom and direction on the things that we need to address, concern, particularly in our forthcoming 45th church anniversary, the preparation and registration of BBS and camp preparation for 2028 and so on and so forth. Salamat po, O Diyos, sapagkat ito po ang mga gawaing ito ay masusukat ang aming pagkakaisa, masusukat ang aming paglilingkod, masusukat, O Diyos, ang aming mga suwestyon at partisipasyon at kooperasyon sa mga nabanggit na gawain. At higit sa lahat, Panginoon, ang patuloy na pangangaral ng iyong salita, pinapahalagahan namin at ito ang pangunahing pamamaraan ng ebanghelismo ng iglesia, ang pulpito, ang pangangaral ng iyong salita. Sa umagang ito, mangangaral, O Diyos, ang iyong lingkod na gagamitin sa amin at kasangkapanin siya upang kami ay turuan, hamunin at tawagin sa pagsisisit pananampalataya. Ganon din, O Diyos, ang aming scheduled gospel hour monthly. Ang aming mga nilapitan, sinulatan at inanyayahan. Naway, dalhin mo sila sa aming kalagitnaan at maparating, O Diyos, ang mensahe ng aming Panginoong Kristo. Tunay nga, Panginoon, na habang kami ay dahan-dahang umaabot sa tugatog ng pagsamba, ihanda mo ang aming puso't kaisipan upang ang aming kaluluwa ay lubos na makinabang. Sa iyo mataas na papurit para salamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Bago po tayo umawit ng isang hymno to prepare our hearts sa pakikinig ng salita ng Panginoon, babasahin ko po muna ang mga teksto na pagbabasihan ng pagtuturo at pangangaral ng ating diakono. In John chapter 20 verses 19 to 31, samahan niyo po ako sa mga sipi ng inyong mga salin. At doon po sa maaring tumayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon, tayo po ay tumayo as we read. Babasahin ko po sa wikang Pilipino. John chapter 20 verse 19 to 31. Nang magdadapit hapon na ng araw na iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo,
Dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumainyo. At nang masabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran. Kaya't ang mga alagad ay nagalak nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya. At sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sino man, ang mga iyon ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi nyo patawarin ang mga kasalanan, iyon ay hindi pinapatawad. 24. Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na kambal, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako at mailagay ko ang aking daliri sa binutas ng mga pako at mailagay ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako maniniwala. Pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, subalit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, kapayapaan ang sumasa inyo. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan kundi sumampalataya. Sumagot si Tomas at sinabi niya sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Verse 30, gumawa si Jesus ng marami pang iba pang mga tanda sa harapan ng kanyang mga alagad na hindi na isulat sa aklat na ito. Ngunit, ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos, at ang pagsampalataya ay sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Diyos po magpala sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po tayong magsiupo. At bilang paghahanda sa pakikinig ng salita ng Panginoon, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any grievous way in me, and lead me in the way everlasting. Yang Psalms 139 verse 23 and 24, in 5 minutes, nakasulat si Frances Havergal ng isang himno na patungkol sa pagpapasakop, surrender sa kanyang Panginoon. So dito, ito yung ginamit niyang teksto para maisulat niya ang hymn na pinamagatang, Master, speak thy servant here. Ito, ina-address niya si Christ as our Master, na may pagnanais na mapakinggan lagi ang kanyang tinig. So mapapakinggan ba natin ang tinig ng Panginoon? Yung pinaka-audio, vocal? No. Obviously, no. But through the open book na tinuturo sa atin, binabasa sa atin, kagaya ng ginawa natin two times kanina, ito yung salita ng Panginoon na ating binubuksan at pinapakinggan. At sinasabi dito na inawit niya to as a prayer para sa kanyang sarili of devotion na palakasin ng Diyos ang kanyang ugnayan sa ating Panginoon through the Word. So yan din ang gusto nating mangyari this morning, yan ang ating panalangin. And then, let's sing this hymn. It might be new to us, but ito po ay matagal na. Master, speak, thy servant heareth, longing for thy word. Madali lang po sundan. Master, speak, thy servant heareth, waiting for thy gracious word, longing for thy voice that cheereth. Master, let it now be
step more firm and free. Where the shepherd leads the flock in the shadow of the rock. Master, speak, though least and lowest, let me not unheard depart. Master, speak, for oh, thou knowest all the yearning of my heart. Knowest all its truest need. Speak and make me blessed indeed. Master, speak and make me ready when thy voice is truly heard. With obedience glad and steady, still to follow every word. I am listening, Lord, for thee. Master, speak, oh, speak to me. Isang magandang attitude as we come to hear the word of God. Master, I am listening to thee. Ano ang sasabihin mo sa akin? Tawagin po natin si Deacon Dan para sa mensahe, pangaral ng salita ng Panginoon. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Gayon din po sa aming mga online viewers. Good morning at welcome po sa aming morning service sa araw na ito. Noong World War II, may isang Japanese admiral na nagngangalang Nagumo ang binigyan ng mga intelligence report, no, ng kanyang mga spy at sinabi sa kanya, Admiral, wala ang mga aircraft carrier ng Amerika sa Midway. At hindi namin alam kung nasaan. Pero yung Japanese admiral na ito, inignore niya o nagkaroon siya ng pagdududa kung wala talaga sa Midway ang mga aircraft carrier na ito. At dahil nga duda siya, nag-proceed siya sa kanyang plano. Nilusob nila ang Midway at doon niya lamang napatunayan na totoo ang report. Wala ni isang mga battleship o aircraft carrier na nasa Midway, bagkus ito ay parating sa kanilang mga armada o sa kanilang naval fleet. At sa mga mahilig sa history, alam natin ang nangyari, isang failure sa part ng admiral na ito ang kanyang ginawa at ito ay nagbunga ng pagkawasak ng buong armada o ng naval fleet ng Japanese. So dito po sa ating story, no, may isa pong tao na nagduda o nagdududa siya doon sa mga sinasabi o patotoo ng kanyang mga kapwa mananampalataya. Pero sa akin po, pinamagatang itong Thomas Faith, in doubt or struggling. No, mamaya paliwanag ko bakit parang nag-i-struggle o hindi naman really doubting pero it seems like na may pagdududa nga sa part ni Thomas. Tayo po'y manalangin para sa ating pong pagsimula. Maraming Diyos, muli, papuri pasalamat po sa umagang ito at nawa nga po, O Diyos, ang banal mong Espiritu Santo, ang sumaaming kalagitnaan, and truly, Lord, i-guide us, i-guide kami at atunay nga po, O Diyos, na ang patuloy na pagpapala mo ay aming ma-receive sa umagang ito, sa pagpapahayag ng salita, at gayon din po, Lord, sa aming pong participation habang kami nakikinig. Muli, Ama, dalangin po ang mga bagay na yan sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen. So, base po doon sa nabanggit natin illustration, ano po ang message na makikita natin ngayon dito sa ating teksto? Una pong message na makikita natin dito, missing the Lord's Day is missing Christ. Ang pagliban o hindi mo pagdalo sa panambahan sa araw ng linggo ay katumbas ng hindi mo pagkakatagpo kay Kristo. Then, ikalawa, the blessing
on those who will believe in Christ's resurrection without seeing Jesus' physical resurrected body. Ang pagpapala para dun sa mga tao na, naniwala o nanampalataya na ang Panginoong Kristo'y muling nabuhay kahit hindi nakita ang kanyang katawan o yung nabuhay na katawan. At ikatlo, the greatest confessions of Christ's deity in the New Testament. Ang pinakadakilang pagpapahayag ng pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo sa bagong tipan. Sa verse 26, tingnan po natin, no? John chapter 20, verse 26, pagkalipas ng 8 araw, muling nasa loob ng bahay ang mga alagad at kasama na nila si Tomas. Kahit na nakasara ang mga pinto, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Now, bakit ko nasabing struggling ang pananampalataya ni Tomas? Kasi di ba, bago nangyari ang pangyayaring ito na nagpakita sa kanyang Panginoong Kristo, sinabi dito sa ating teksto na dumating ang Panginoong Kristo, sa unang linggo, nakasarado ang mga pinto at bintana, no? Nakasarado lahat. And then, nag-appear, lumitaw si Jesus sa kalagitnaan nila. Dahil si Thomas po, nakita niya nang ipinako si Kristo, nakita niya nung namatay si Kristo, at nakita niya na inilibing ang Panginoong Kristo. And then, wala siya nga nung pagtitipon na yon at bilang sasabihin sa kanya ng mga kasama niya, Thomas, nakita namin ang Panginoong Jesus buhay. Paano niyo siya nakita? Bigla na lang lumitaw sa harapan. No? Kung kayo si Thomas, basta-basta ba kayo maniniwala? No? Isang tao na muling nabuhay at then lilitaw na bigla sa inyong harapan, hindi man lang na sabi nga, di ba, I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on the window too, di ba? Hindi niya ginawa yun, biglang lumitaw sa harapan nyo. At wala kayo noon at sinabi sa inyo, ganitong nangyari. Maniniwala ba kayo basta-basta? Teka muna, parang hirap paniwalaan yan. No, biglang lumitaw ang taong nabuhay sa aming harapan. Well, dito makikita ho natin na ang resurrected, na muling nabuhay na katawan ng ating Panginoong Hesukristo, although ito ay totoong pisikal na katawan, may butot, may laman, pero hindi ho na siya pangkaraniwan. Itong physical body na ito ay capable na lumitaw at tumagos sa pader sa anumang bagay na bahay o pintuan na nakasarado nang hindi niya kinakailangan pambuksan. At ito po ang advantage o ito po yung glorious na pagkakabuhay ng ating Panginoon Kristo. Ang kanya pong katawan ay glorified body na at pwedeng nang makita, pwede na siyang pumasok sa lahat ng bahay na nakasarado nang hindi na kinakailangan buksan. This is the glorified body of our Lord Jesus Christ. No? So dito po makita natin sa ating unang mensahe, dahil wala si Tomas, nagda-doubt siya, nag-aalinlangan siya. Totoo ba yung sinasabi nyo? Baka naman ibang Kristo yung sinasabi nyo. Kaya niya sinabi, dapat makita ko, mahawakan ko yung kanyang mga sugat sa kamay at sa tagiliran. Bakit? Iyon ang kanyang pruweba na si Kristo nga yung nagpapakita sa mga disipulo. So the first message, missing the Lord's Day is equal to missing Jesus Christ. Si Tomas po, na-miss niya yung divine revelation, yung kauna-unahang pagpapakita ng ating Panginoong Kristo dahil absent siya sa araw ng linggo. Well, tatanungin niyo ako, bakit? Hindi ko alam. Bakit siya absent? Pero imagine that, isang apostol absent sa unang araw ng pagtitipon, sa araw ng linggo. Wala siya. At ngayon, nagpakita ang Panginoong Kristo, nagdududa siya. No? Nag-i-struggle ang kanyang pananampalataya. Talaga bang ang Panginoong Kristo ang nakita nyo? Well, dito po makikita natin sa passage nito, ito po ay tinuturuan tayo. Una, tinuturo po sa atin dito, habitual missing the Lord's Day without biblical warrant or support is neglecting God's command
and it is a violation of the fourth commandment. Remember the Sabbath day. Ang palagian pong pagliban sa araw ng linggo, yung pagliban sa araw ng panambahan na walang sapat na dahilan at walang sapat na masasabi natin na pinapayagan ng Biblia, ito po ay pagkakasala o ito po ay pagsira sa paglabag sa ika-apat na commandment. Diba? Remember the Sabbath day, honor the Sabbath day. So, masasabi natin, matatanong nyo, ano ba ang mga pwede lamang namin maging dahilan para lumiban sa araw ng panambahan? Una, you are providentially hindered. Meron kang sakit na matindi na hindi ka na makabangon sa iyong higaan, or you are in extreme pain na ang pagdalo mo sa iglesia ay magkokos lamang ng kaabahan sa mga kapwa mo mananampalataya dahil panayandain mo sa sakit ng katawan mo. Ikalawa, if it is a call of duty, tawag ng tungkulin. Halimbawa, ikaw ay doktor, ikaw ay nurse, fireman, soldier, di ba? Ikaw ay police na required mag-report during Sunday. Well, acceptable yan sa ating Panginoong Jesus. It is not a violation. Call of mercy. No, need to attend a sickly relatives. Na katulad po ng isang kapatiran natin, bakit hindi siya nakakadalo ng linggo? Dahil siya lang ang pwede mag-alaga doon sa kanyang kapatid na may sakit. At kung mayroon man siyang makukuhang reliever niya, iyon ang gagamitin niyang time para dumalo sa ating panambahan. And isa pa dito, yung call of necessity. No, ito po, literal na experience namin, na kami po ay lumiban ng panambahan dahil kailangan namin dumalo sa burial o paglilibing ng isa naming malapit na kamag-anak. No? Dahil hindi sila Christian, so they do believe na ang paglilibing sa Sunday ay isang way para ang kanilang mahal sa buhay ay tanggapin sa langit. Di ba? Kasi nga, nabuhay si Kristo daw ng Sunday. So, yun ang pananaw nila. Yet, yes, hindi kami dumalo ng panambahan at umating kami sa paglilibing. At marami pang pwedeng maging possible na dahilan kung bakit hindi tayo makaka-attend sa panambahan, pero ang pagliban mo dahil lamang napuyat ka ng Sabado ng gabi, ang dahilan mo ay kasi ay napasobrang inom mo ng kape at napasarap ang tulog mo, so hindi ka na dumalo sa panambahan. Well, mga kapatid, no, doon sa isang church na aming dinalaw, may mga kapatiran na hindi nakadalo ng umaga. Pero they make it sure, yung hapon, ando doon sila. No, may mga lumapit sa akin, ay, Deacon Dan, hindi kami nakadalo kaninang umaga kasi ganito. Kaya nga pinilit namin na makadalo ngayong hapon. No, ganun ang mga pinaliwanag nila. Yes, hindi talaga nila totally dinisregard ang Sabbath day. No, they make effort na makadalo kahit sa hapong panambahan. So to continue with our message, missing the Lord's Day, can affect your spiritual growth. Spiritual growth natin usually nangyayari sa fellowship with the believers. Wala pong lumago sa pananampalataya na ang kausap niya lang lagi ay ang video o recorded preaching nila Stott, nila MacArthur, nila John Brown, o sino pang mga kilala na mga preacher o mga theologian. Wala pong paglago. Yes, siguro meron, maaaring gamitin ng Diyos yun, pero ang mutual encouragement, the mutual advice ng mga kapatiran, ito po ang ginagamit ng Diyos upang tayo'y mapalakas sa ating pananampalataya. Yes, maaari kang mag-grow sa sarili mong pag-aaral, sa iyong sariling pagre-research, pero kailangan mo ang fellowship ng kapwa mo mananampalataya. Di ba sabi nga, may mga kasabihan, no man is an island. Hindi mo kakayanin na ikaw mag-isa lamang. Missing the Lord's Day can affect your spiritual growth. Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. Hebreo 10, 24 hanggang 25. At isipin natin kung paano natin hihimukin ang isa't isa sa pag-ibig at sa paggawa ng mabuti
huwag natin pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita ninyong malapit na ang araw. No, muli mga kapatid, bawat isa sa atin, bawat mananampalataya ay meron tayong moral or mutual na obligasyon sa ating mga kapatiran. Ano to? Palakasin ang loob ng isa't isa. Encourage one another. Lalo na po ngayon, sunod-sunod ang mga problema o yung mga kalungkutan na nangyayari sa ating iglesia. Diba? Sunod-sunod, ang daming ngayon nagkakasakit, merong tayong churchmate na pumanaw ang mahal sa buhay. And lately lang, isang brother ang nag-share na ang office mate niya, pregnant at the very young age, namatay. Gawa ng komplikasyon sa puso. So mga pangyayaring yan, unexpected, yet nangyayari sa ating kalagitnaan. When believers withdraw from fellowship, ito po ay misencouragement, at ito po ay nami-miss natin ang mga means of grace. Kung hindi ka dumalo sa isang linggo na panambahan at wala ka naman sapat na dahilan, you miss the means of grace. Absence from fellowship can lead to spiritual discouragement or panghihina. Mga kapatid, may mga narinig na ba kayo na mas lumakas ang isang kapatiran dahil hindi siya dumadalo sa panambahan? May narinig na ba kayo na mas napagpala siya dahil lagi siyang absent sa araw ng linggo? Wala. Kagaya ng confession ng isang brother, yes, I am very weak spiritually. Bakit? Kasi po hindi ako dumadalo sa ating panambahan. Listening to the audio o to the live stream is not enough. Kailangan natin ng mutual encouragement na nagmumula sa ating mga kapatiran. At si Tomas po, dahil sa kanyang pag-aalinlangan, dahil sa kanyang maaaring first time o unang pag-absent, pero ito po ay nag-cause ng napakalaki sa kanya. Na hinamis niya ang pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. So then, kalawa po natin message, the blessing on those who will believe in Christ's resurrection without seeing Jesus' physical resurrected body. So ano po bang blessing ang binabanggit dito? The blessing is, lahat po na nampalataya sa ating Panginoong Jesucristo base o ayon sa pagpapahayag ng mga apostol ng kanilang testimony at ng kanilang mga narinig ay hindi po mas lesser o mas mababang disipulo kumpara doon sa mga nakakita sa kanya physically. Huwag po niyong isipin, mas mapalad ang mga apostol, mas mapalad ang mga nakakita na ang Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay ng panahon nila. Hindi po. Wala pong sinabing ganun sa Biblia. Ang sinasabi, ang blessing na tanggap nila ay kagaya rin ng mga blessing na ating nakita o natanggap kahit hindi nating nakita ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. The blessing is on the future believers. Tayo, ang pagpapala na ito ay para sa doon sa mga mananampalataya na hindi literal na nakita ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin dito na talata sinasabi, yung blessing na natanggap nyo o matatanggap nyo, ito ay promise para sa mga future believers. Thus Christian faith, after the resurrection, ito po ay pinamagitan o namagitan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga apostol, ng kanilang mga nakita, ng kanilang mga narinig, at ng kanilang mga nasaksihan. Through the proclaimed word, not direct physical experience, ang atin pong
nararanasan ngayon. We believe, bakit? Dahil narinig natin ang salita ng Diyos, nabasa natin ang salita ng Diyos, narinig natin ang pagpapahayag ng Diyos. Yes, we are blessed dahil naniniwala tayo, yung blessing ng resurrection ng ating Panginoon Kristo ay ando doon. Blessed are the believers who believe kahit na po walang direktang pagkaka-witness o pagkakasaksi sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesukristo. We believe based on the apostolic witness, we believe based on the written gospel, and we believe the historical reality of the resurrection. Kagaya po ng pagpahayag ng nakaraang linggo, nakita po natin na ang resurrection ng ating Panginoong Hesukristo ay it is a historical, it is a reality, at hindi po ito isang sabi-sabi lamang o isang alamat. Then, sa third message ng ating pong pag-aaral ngayon, o papapahayag ngayon, the greatest confession of Christ's deity in the New Testament. Ang pinakadakilang pagpapahayag ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo sa Bagong Tipan. Nung muli pong magpakita ang ating Panginoon Kristo sa mga apostol, dito po makita natin yung patience, the love, yung mercy o yung compassion ng ating Panginoong Kristo kay Thomas. Di ba sinabi niya, he asked Thomas to touch the wounds in his body, at ito po ay hindi rebuke kay Thomas. Sinasabi niya, in-encourage niya, yes Thomas, nagdududa ka at medyo nalilito ka, sige, hawakan mo ang aking mga sugat. Well, ganito po ang ating Panginoon Kristo kung gaano siya ka-compassionate sa mga mananampalataya na hanggang ngayon ay nagdududa at nagkakaroon ng pagdududa sa kanilang pananampalataya. Yes, marami sa atin na maaaring dumaraan sa iba't ibang pagsubok ng buhay, at ito nagiging dahilan para questionin mo kung ikaw ba'y tunay na mananampalataya o kung tunay ba ang pangako ng ating Panginoong Kristo sa ating buhay. May mga Kristiyano na ngayon ay nasa spiritual declension. Bagsak ang kanilang spiritual life, bagsak ang kanilang pananampalataya. Bakit? Kasi nagdududa sila, pinagdudahan nila ang mga pangako ng ating Panginoong Kristo. Pinagdududahan nila ang mga pangako na nakasulat sa Biblia. At once na nag-start sa atin to, mga kapatid, yes, magkakaroon ka ng panlulupaypay. Bukod sa hindi ka dumadalo, yes, papasok na po yung pagdududa. At ang nakakatakot dito, pagdududahan mo na kung meron bang Diyos. Totoo bang mayroong Diyos? Si Thomas po, hindi siya umabot sa ganong sitwasyon, pero siya po ay dumating sa panahon na nagdududa siya o nag-struggle ang kanyang pananampalataya. Pero dito po makita natin, si Thomas, dahil sa kanyang nasaksihan, wala pong sinabi sa text na hinawakan ni Thomas ang mga sugat ng ating Panginoon Kristo. Walang sinabi sa text na inilagay niya ang kanyang daliri doon sa sugat sa tagiliran ng ating Panginoon Kristo. And yet, dito po natin makikita yung pinaka-dakila, pinaka-direct na statement o pagpapahayag na ang ating Panginoong Kristo ay Diyos. So anong puntos po natin dito? Una po, makita po natin dito, si Thomas po ay hindi nagsasalita gawa ng nabigla lamang. At ito po ang sinasabi ng ibang relihiyon, kaya nasabi ni Thomas yan kasi nagulat si Thomas. Well, mga kapatid, isa pong paglilinaw, si Thomas po ay hindi Pinoy, hindi Pilipino, na pag nagulat, kagaya po ng di pa kay Kristiyano, nagulat ay yung buong pamilya po ng Panginoon Kristo ay tinatawag, di ba? Jesus, Maria, Joseph, di ba? Yan yung mga bukang bibig, dahil nagulat, di ba? Meron namang sinasabi na mga modern, yung mga bukang bibig ngayon, di ba? OMG, di ba? Mga ganon. Well, mga kapatid, hindi po ganon si Thomas. Hindi po siya Pilipino. Israelites po si Thomas.
Kaya po sinasabing lang nagulat lamang, kaya sinabi niyang Diyos si Kristo, wala pong katotohanan yon at walang basihan. Ikalawa, dito po makikita natin na ang pananampalataya ni Tomas ay muling tumaas, muling nabuo nung makita niya ang Panginoong Hesukristo. Hindi niya na kailangan hawakan pa yung mga sugat ng Panginoong Hesukristo dahil sa kanyang paningin at sa kanyang pagkakaunawa, si Jesus nga ang kausap niya at si Jesus nga ang nakatindig sa kanilang harapan ng mga oras na yon. And this is the beauty ng mga pananampalataya na hindi nagmamaliw o yung pananampalataya na hindi nagpapakita ng sobra-sobrang pagdududa. Dito mo makita natin si Thomas po ay bigla-bigla na lang nagsabi, Panginoon ko at Diyos. At wala na ho tayong mababasa sa New Testament na nagsabi na si Jesus na direktang sinabi na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. Marami implied. Kaya lang po yung iba ay kailangan marunong ka ng Greek, kailangan alam mo yung Old Testament para ma-connect mo sa New Testament. Pero dito po directly sinabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos. Bakit? Because the scripture is clear regarding this matter. Hindi nabigla si Tomas. Dahil kung nabigla lamang si Tomas, dapat i-correct siya ni Kristo o pagalitan siya ng mga disipulo o ng mga apostol ng panahon na yon. At dito rin makikita natin na hindi dapat siyang sambahin. Kung tao lamang ang nakita ni Tomas o nabigla lamang si Tomas. Revelation chapter 22 verse 8 to 9, di ba? Anong nakasulat doon? The angel refused worship. Pinagbawalan nila si John na sambahin sila. Then faithful apostles reject divine honor. Sa Acts chapter 10 verses 25 to 26, di ba? Sina Peter, pinagbawalan nila ang mga tao na sila ay sambahin. So dito po makita natin Christ accepted yung sinabi ni Tomas, tinanggap ng Panginoong Kristo yung declaration o yung pagpapahayag ni Tomas na si Jesus ay Diyos. Jesus accepts Thomas' confession, bilang confirmation na ang sinabi ni Tomas ay totoo. And the result ng Christ's resurrection, tinanggal po nito ang pagdududa o yung pag-struggle ng pananampalataya ni Tomas. This is the strongest confessions of Christ's identity in the gospel. Pinakamatibay po ito. At kung kayo po ay magkakaroon ng pakikipag-usap at paliwanagan sa ibang reliyon, sasabihin na patunayan mo na Diyos si Kristo, ito po ang inyong pwedeng sabihin. Nasa John chapter 20. At wag po kayong aalis dito. Dahil sasabihin lang, sige, lumipat tayo sa ibang verse. Wag po kayong papayag na lumipat sa ibang verse hanggat hindi nila nababali ito. Kasi po, pag lumipat kayo, lalabas, kayo na ang nagdududa. Parang parang mali nga ako, no? Kaya wag po kayong papayag na basta aalis sa verse na ito na hanggat hindi nila nababali. So, anong challenge po sa atin ito? Do not ignore the kindness of God in sending His Son to die for your sins. Repent and live a holy life. Ito po ang panawagan sa atin. Ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Kristo, ito'y nananawagan na wag po natin baliwalain, wag po nating isantabi ang kabutihan ng ating Panginoong Kristo o ng Diyos sa pagpapadala ng kanyang anak. Christ died for our sins. Wag po nating ignorin yun. Wag po nating baliwalain. Repent. Yung panawagan palagi ng Biblia. Wag po nating baliwalain ang kabaitan ng Diyos nang sabihin niya o bigyan niya sa atin ng salita na dapat makilala natin ang Panginoong Hesukristo at dapat kilalanin natin
ang ginawa ni Kristo para sa atin. Ang Panginoong Kristo po ay namatay para sa mga makasalanan, para sa mga tao na tunay na magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Christ's works is sufficient enough to save the sinners from their sins. Lahat po ng ginawa ng Panginoong Kristo ay sapat at wala nang dapat idagdag upang ang isang makasalanan ay maligtas. Wag nating ilagay ang ating paniniwala sa kawalan ng pananampalataya. Instead, we must believe na meron tayong buhay na walang hanggan sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Dahil wala na pong ibinigay na pwedeng makapagligtas sa tao under the heaven, maliban lamang po sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Sa Acts chapter 4 verse 12, Gawa, Kabanata 4, versikulo 12, walang sino man sa mundong ito ang makakapagligtas sa atin kung hindi si Jesus lang. Si Jesus lamang ang kaligtasan, na kay Jesus lamang ang kaligtasan, at na kay Jesus lamang po ang tanging pag-asa. Huwag po tayong umasa na may kaligtasan sa iba pang mga bagay, may kaligtasan sa mabubuti nating gawa, may kaligtasan sa ating relihiyon. Ang kaligtasan po ay na kay Kristo. Kagaya po nung mga katanungan kagabi, paano raw po ba ang mabubuting gawa? Ito po ba ay makakapagligtas sa isang makasalanan? Well, directly, sinabi ko, hindi. Walang mabubuting gawa na makapagliligtas sa isang makasalanan maliban lamang kung siya'y magsisisi at mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang mabubuting gawa natin ay ito ay bunga lamang kung ikaw ay tunay na ngang mananampalataya. You obeying the 10 Commandments, you following Christ's commandments. Bakit? Dahil mahal mo si Kristo at hindi dahil para maligtas ka. Diba? Nabasa nga natin sa Galatians na nakaraan na ang sino man na namubuhay sa ilalim ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. So, paano ka magkakaroon ng buhay kung ikaw ay under curse? Muli, ang kasagutan, ang kaligtasan ay nasa Panginoong Hesukristo lamang. Then, sa verse 30, the purpose, ano ba ang layunin raw ng aklat na ito? Marami pang ibang himala na ginawa si Jesus sa harap ng kanyang mga alagad na hindi na isulat sa aklat na ito. Subalit ang mga ito'y sinulat upang kayo ay sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pananampalataya, kayo'y magkaroon ng buhay sa pamamagitan ng kanyang pangalan. So ano raw po ang layunin ng libro na ito? Ang layunin nito ay paniwalaan natin na ang Panginoong Hesukristo, siya ang Kristo, siya ang tagapagligtas, at ito'y nangangahulugan ng kaligtasang espiritual. Believing in the Lord Jesus Christ means to have an everlasting life. Ang pananampalataya sa atin, sa pananampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, ito po ay nangangahulugan ng kaligtasan. At ang pananampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, ito ay nangangahulugan ng everlasting relationship with our God. Christ is the Son of God na namatay sa krus at muling nabuhay sa ikatlong araw, at sa ating at dahil binigyan niya tayo ng kakayanan na manampalataya sa kanya, we have an everlasting life. To live an everlasting life, communion with Christ. Everlasting communion sa ating Panginoon at sa Diyos. So mga kapatid,
Dito, no, sinasabi sa atin, pinakita sa atin ng mga teksto na marami pa raw ibang ginawa na himala ang ating Panginoong Hesus sa harap ng mga alagad. Subalit, hindi na naisulat sa aklat na ito. Bakit? Kasi po, kukulangin ang lahat ng libro, kukulangin ang lahat ng mga tagasulat upang ilista lahat o upang itala ang mga ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Maaaring mga himala ng pagpapagaling, himala ng pagpapakain, o himala ng pagsasabuhay o pagbuhay sa mga namatay, kukulangin daw. No? So dito po nakita ng ating Panginoon Diyos na ang Bible na hawak natin ngayon, ang Bible na hawak niya ngayon ay sapat na upang tayo'y manampalataya. Sapat na ang mga kasulatan na hawak natin upang ating matimbang at upang ating paniwalaan na ang Panginoong Hesukristo ay tunay na nabuhay, na ang Panginoong Hesukristo ay siya lamang tanging daan tungo sa kaligtasan at wala ng iba. So muli, ang hamon sa mga tao na hanggang ngayon ay wala pa sa tunay na pananampalataya o relasyon sa ating Diyos. Repent, magsisi, at talikuran mo ang iyong kasalanan. Confess with your mouth that Jesus Christ is Lord and He is also your Savior. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, muli, papuri po at pasalamat sa umagang ito. At tunay nga po, O Diyos, na we keep on praying na Ikaw nga po, O Diyos, ay patuloy namin ang mabigyan ng karangalan sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay, sa amin pong pag-araw-araw na pagsunod sa iyo. Ikaw nga po, O Diyos, ang patuloy na mabigyan ng karangalan at lahat po ng kapurihan at pasalamat ay binabalik po namin sa iyo sa umagang ito sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen. Papuri sa Diyos sa kanyang mga salita. Maglaan po tayo ng katahimikan sa ating kalagitnaan at panandalian nating pagbulay-bulayan ang nating napakinggan. Nakita natin at totoo na tayo ay maaaring makarelate sa kalagayan ni Tomas dahil tayo, kagaya niya, ay meron ding mga pag-aalinlangan sa ating mga buhay kahit na tayo ay mananampalataya na. Totoo din naman sa Biblia na may mga tinatawag tayong heroes of faith, great men na ginamit ng Panginoon kagaya nila Moses, Abraham, David. Subalit, pinapansin din ng Panginoon. Alam nyo ba na pinapansin din niya maging ang mga ordinaryong tao. Kung hindi nyo pa nakakalimutan, pinangaral sa atin ng centurion na humiling sa ating Panginoon, ng babae na may issue of blood. Ang isang Canaanite woman na humiling ng kahilingan, ng kagalingan para sa kanyang anak. These are examples of faith. A simple faith, kagaya nga sinabi ng ating mga ngaral, sapat na. It is enough. So, trusting Jesus is not a one-time event sa ating mga buhay, mga kapatid, mga kaibigan. It is a moment-by-moment trust. Na kahit sa gitna ng anumang pagdaan na nating pagsubok, anumang hamon ng pananampalataya, bigat dahil sa struggle sa ating kasalanan, we should trust Jesus. And ito yung hymno na aawitin natin as a closing response sa ating mensahe, Trusting Jesus. Hymn number 682. Shall we all stand and sing this hymn in praise to our Jesus, the Lord Jesus, na siyang namatay sa atin para sa ating mga kasalanan. Simply trusting. Simply trusting every day, trusting through a stormy way.
Jesus, that is all. Brightly doth His Spirit shine into this poor heart of mine. While He leads, I cannot fall. Trusting Jesus, that is all. Trusting as the moments fly, trusting as the days go by, trusting Him whatever befall, trusting Jesus, that is all. Singing if my way is clear, praying if the path be drear, if in danger for Him call, trusting Jesus, that is all. Trusting as the moments fly, trusting as the days go by, trusting Him whatever befall, trusting Jesus, that is all. Trusting Him while life shall last, trusting Him till earth be past, till within the jasper wall, trusting Jesus, that is all. Trusting Him whatever befall, trusting Jesus, that is all. Yan lang ang kailangan ng ating Panginoon, ang ating pananampalataya, ang ating pagtitiwala at ibibigay niya sa iyo ang iyong atensyon. Awitin po natin, purihin ang ating banal na Trinidad to sing our doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, sa inyong mensahe at salita sa aming kalagitnaan. Ang kahalagahan ng araw ng Panginoon, ang kahalagahan ng pagtitipon ng mga mananampalataya, ang kahalagahan ng pagtitiwala sa iyo. Ito po ay mga sangkap upang pagpapatunay na kami ay nagpasakop na sa iyo. Ito ay mga ebidensya na kami ay nagsuko na at tumalikod at nagtiwala sa perpektong gawa mo sa krus ng Kalbaryo. At ang iyong pagkabuhay na maguli ay hindi namin minsan sa isang taong ginugunita. Sa isang tunay na naturuang mananampalataya, ito ay aming ginugunita linggo-linggo, tuwing unang araw ng Sanlinggo. Tulungan mo kami, Panginoon, sa panahon din na kami dumadaan sa yugto ng aming buhay ng mga pagdududa. Lalong-lalo na, O Diyos, kung kami ay nakagkakasala. Lalong-lalo na sa panahon na kami ay nanghihina sa aming mga pananampalataya. Sa mga panahon na nagkukulang kami sa ugnayan sa isa't isa. At higit sa lahat, ugnayan sa iyo. Sa mga ganitong tagpo at pagkakataon, nararamdaman, tunay na naming nakikita at nararamdaman
ang pangduruda. Kaya nawa, O Diyos, ay ikintil mo sa aming mga isip. Ilagay sa aming mga puso, itanim sa aming mga puso ang kahalagahan ng mga kaparaanan ng biyayang ito upang kami magkapagpatuloy, yumabong at lumago sa pananampalataya. O Diyos, salamat sa iyong mga salita. Salamat sa mga hamon. Salamat sa paalala. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. Ang pag-ibig na pinatunayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at ang banal na Espiritu na maglalapat ng mga katotohanang ating napakinggan sa linggong ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po'y maupo sandali pa.